Manila Police District, suki na rin natin ito eh. Wala sa bokabulyaryo nitong opisyal na ito ang pahinga. Kahit weekend, kahit pagka minessage mo, talagang magsasagot at sasagot ito eh. Nasa linya na natin si Police Major Philip Ines, ang spokesperson po ng Manila Police District. Hi, good evening Major Ines, kamusta po kayo? Happy weekend po. Yes, Sir Jeff, isang mapagpala at kalmadong gabi doon sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Okay, Major Ines, kamusta na ho yung status itong mga tumangay ng nakaparadang sasakyan ho dyan sa Malate at paano natangay ito? Yes, Sir Jeff, yung insidente na ito, nangyari ito noong March 2, kung saan nga nalaman natin base doon sa hawak-hawak nating report. Oo. Itong biktima natin, pinarada niya yung kanyang multipurpose vehicle. Okay. Dito sa may Ermita, Manila, particular dito sa may Bacoboy Street. Oo. At kumain siya sa isang restaurant. At pagtingin niya, pagbalik niya, wala na yung sasakyan niya. So, dyan niya itong inireport dito sa nakakasakop na presinto, itong Remedios PCP. Okay. Kung saan nga nagkataagad ng backtracking doon sa mga CCTV, viewing ng mga CCTV, tsaka backtracking natin. At dahil doon, nagkanda agad ng follow-up at na-locate natin itong mismong kumuha ng sasakyan somewhere dito sa may Barangay Rosario sa may Pasig City. Nakatulong dito, Sir Jeff, dahil yung mismong biktima ay naiwan niya yung kanyang mobile phone sa loob ng sasakyan na may tracking device. Okay. So yun ang ginamit ng ating mga police para malocate kung saan dinala itong sasakyan. At yun nga, na-trace nga ito dito sa may Barangay Rosario, Pasig City. At nahuli itong ating suspect na isang 25 years old na taga Palawan, Laguna. Okay. Ang lumalabas may sarili atang susi din tong suspect, tama ba? Yun ang isa na nakita natin doon sa investigation, kaya niya nakuha yung sasakyan. Ay may sarili din siyang, may spare key siya. Nalaman kasi natin na Sir Jeff, na ito yung, itong sasakyan na ito ay sinalo niya doon sa mismong may-ari. Okay. Then, dahil hindi niya na kaya mahulugan, pinasalo niya na naman sa iba. Aba? Yes, kaya nga yung nakita natin dyan, tinanong ko rin yung hepe ng District Anti-Carnapping Unit. Ano ba ang tawag dito sa modus na ito? Yung sabi nga nila, yung benta bawi, modus operandi, parang gano'n na nakikita natin dyan. Kasi nga, yung mismo na mga nakabili nitong huli kasi, good faith naman siya, kompleto kasi yung mga papel na ibinigay sa kanya. Kaya binili niya yung sasakyan. Yun. Kaya lang, itong suspect natin, dahil nakita nga natin may spare key siya, yun. At saka may GPS yung sasakyan, pinunta niya sa location at kinuha niya. Kaya lang, sabi niya na no such thing as perfect crime. Yun. Nagkataon na naiwan yung mobile phone ng ating biktima doon sa loob ng sasakyan. Yari. Kaya nagamit natin para malocate yung kinaroroonan niya. Oo, siguro ang lesson dito, Major Ines, kung bibilin mo, kunin mo pati yung spare key, no? Tama yun, na dapat talaga kasama yung spare key na yan. At yun naman talaga ang dapat gawin. I-demand natin kung bibili tayo ng mga second hand na sasakyan na yung spare key. At ibigay yan kasi dalawa naman talaga yan, Sir Jeff. Oo. So, at saka pangalo, siyempre, pag bibili tayo, ipacheck natin maigi yung mga dokumento ng sasakyan. Tama. Para malaman talaga natin kung talagang ito ba ay na-acquired ng legal at meron ba itong mga record pa. Para maiwasan natin na makaharap tayo doon sa mga iba't ibang problema pagdating dito. Oo, tsaka i-background kung pang ilan na ba itong may-ari, hindi ba? Tapos mag-effort na ba? Kumbaga, Major Ines, ano? Dahil malaking pera ang ilalabas mo na rin, pagtuunan mo na ng pansin at mag-effort ka. Dito nga sa programa, Major Ines, ang sinasabi ko pa, kapag may bentahan ng mga sasakyan, halimbawa, at malaking pera ang involved, mag-transaksyon na kayo sa pinakamalapit na police station, di ba? Welcome naman kayo dyan Tama kayo, Sir Jeff, kung saan tayo makakatulong sa ating mga kababayan, welcome yan sa amin. Kaya lang, sabi nga natin, Sir Jeff, bawal kami pumasok dun sa inyong transaksyon. Ang punto lang natin, makita lang natin na safe kayo. Yun lang, gagawin nyo na pag-uusap. Kasi nung naalala mo, nung nakaraan, meron tayong nabalita na meron tayong ganyang insidente, di ba? Meron tayong mga na biktima. Itong bibili ng sasakyan, di ba? Yung nagbebenta, tapos nagbil sila somewhere
sa may parting south, tapos may ginawang hindi maganda Correct. ng mga suspect dito sa mga nagbebenta ng sasakyan. Yun ang palagi natin tinitignan, Sir Jeff, kung saan tayo magiging blessing o kaya magiging biyaya para sa ating mga kababayan. Wala tayong pagtutol dyan. Mabanggit ko na rin ito, Major Ines, ibang topic naman ito, yung in-interview ko namin, yung sa minor de edad na may pen gun. Ang iba ang sumbong sa inyo, syempre nag-imbestiga ang MPD. Pag-imbestiga nyo, iba ang lumalabas doon sa kwento ng bata, di ba? Go ahead po, Major Ines. Tama kayo dyan, Sir Jeff. Sabihin natin, pagdating sa mga ganyan, katulad yung insidente na yun, inireport niya sa ating otoridad na involved riot. ng insidente ng riot kung saan ang allegation niya ay nabaril siya. Pumunta siya doon sa ating pulis na habang nagkakandak ng checkpoint at itong mga pulis naman natin rumisponde agad. Nag-imbestiga tayo. Sabi nga doon sa pag-imbestiga natin, wala tayong batong hindi itataob. At nalaman natin na hindi pala ganun talaga ang nangyari. Kung hindi, itong nag-report na itong kabataan ito, dalawang kabataan ito, Sir Jeff, kasama yung kaibigan niya, ay aksidente niyang nabaril yung sarili niya using yung pen gun. Pen gun? Yes, kaya bumaliktad yung sitwasyon. Siya mismo ang nakasuhan natin ng illegal possession of firearm. At the same time, siyempre, kasi kaakibat na rin dyan yung Omnibus Election Code natin. Kasi ngayon na election period. Tsaka siyempre talagang ang PNP, hindi naman sa sinasabi nating walang tiwala doon sa magsusumbong. No? Pero nasa protocol kasi natin, Major Ines, talagang mag-iimbestiga kayo, hindi ba? Kailangan nyo malaman kung anong totoo. Dahil kung ito riot, unang sumbong ng mga bata, naipit sila sa riot at nabaril siya, abay dapat niyong mapanagot kung sino yung nakabaril sa kanya, hindi ba? Tama ka doon, Sir Jeff. Kaya nakita natin yung kagyat nating pag-iimbestiga. At yun nga, hindi totoo yung kanyang inireport at nalaman natin siya mismo yung aksidenteng nakabaril sa kanyang sarili. Kaya isang panawagan na rin natin sa ating mga kababayan na huwag niyo tutularan yung mga ganito at makakaharap kayo sa iba't ibang mga maging problema. Katulad nung nakaraan, Sir Jeff, na nanonood ako sa isang mga interview. Nangyari din sa may parting south. Ganun din ang ginawa, di ba? Meron siyang in-report sa police. Na-hold up siya. Siguro ay tapos na. Yung pala, nalaman ng ating mga kapulisan na hold up pala yung ginawa niya. Baligtad. So, siya naman ang nakulong. Ang pagkakaiba ng kasong yun na Major Ines, nakasumpa na yon, perjury. Nasampahan siya ng perjury. Ito sa kaso po ninyo, na kabataan, ito'y nasa DSWD na po, no? Tapos kapag sila'y nasa hustong gulang, tsaka nila harapin yung kaso, no? Tama kayo, Sir Jeff, dahil nga ito ay minor, 17 years old ito. At turn over natin to sa DSWD at hinintay lang natin yung result ng kanyang discernment at lumabas naman. So yung pending ngayon yung pag-serve niya ng sentence, pag umabot na siya sa legal age, ay isi-serve niya yung kanyang sentensya. Ito na lang po, Major Ines, nung nakaraan tumawag din sa akin mismo ang ating tatay dyan, yung inyong tatay dyan sa MPD, si General Ibay. Apparently, mukhang may mga nagre-reshare ng mga insidente dyan sa Road 10. Tama ba ako, Major Ines? Kaya ang nagiging impression, kakapangyari lang, yun naman pala matagal na yun at naaresto na ng MPD yung sangkot doon sa mga video. Tama ho ba? May mga nagre-reshare at nag-post ulit ng mga video na yon? Tama kayo, Sir Jeff. At sabi nga natin, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na maging responsable tayo doon sa pag-report ng mga ganong insidente. Nakakapagtuturo ng pagkabahala sa ating mga kababayan. Marami tayong na-encounter yan, Sir Jeff. Pinapasa sa akin yung video at pag kine-check natin, ay matatagal na nangyari at yung mga gumawa nito ay naaresto na natin. Kaya lang sabi nga natin, hindi lahat agad masasagot natin. At ang mabigat yan, siyempre, dahil doon sa ginagawa nila, nakakapagdulot ito ng negatibong impresyon dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan hindi naman natin tinatanggi na may mga nangyari talaga dyan sa kahabaan ng road 10 na yan. Kasi napakahaba niyan. At marami ding mga istasyon ang nakakasakop dyan. Pero na-address na natin dyan. Pinalakas natin dito yung presensya ng ating mga kapulisan. Kung saan nga, naglagay pa tayo ng 2 outpost dyan. Pinabantayan pa natin. Meron pang nilatag na ng mga RPSP dyan. Kung mapapansin natin. Kaya nga, yung iba kasi, ginagawa din ito, Sir Jeff, nire-repost nila. Kaya akala tuloy ng iba nating mga netizen na ito yung mga bagong pangyayari pa lang. Yun nga, oo. Yun nga yung sinabi sa akin ni General Ibay na yung ilang matatagal na, kasi siguro nung nakita ulit ni General Ibay yan o ng region, may hold up na naman pala dyan. Tas only to find out na aresto nyo na.
no? Yes, yung huling post dyan na sinagot agad natin, Sir Jeff. Nangyari pa yung insidente October 2023. Oo. Kung saan nga, sinagot agad natin online, pinadalaan pa din natin ng mga information na nahuli na yung Correct. tao na yun. At matagal na yung nangyari. Kaya sabi ko nga, Sir Jeff, maging responsable tayo doon sa pag-share minsan. I-validate natin sino ba yung source nito at ito ba ay meron talaga katotohanan. Oo. At kung meron naman talaga tayo masasaksihan ng mga insidente ng krimen, i-report agad natin, i-diretso agad natin sa otoridad at makikita nyo yung kagyat na action at Manila Police District. Siguro dagdag na rin, no? Major Ines, sa inyo pagkakataon, paalala ho dun sa ating mga kaserbisyong motoristang dumadaan ho dyan sa Road 10, lalo na yung mga driver ng truck tsaka mga private vehicle. Go ahead po, sir. Nabubuksan yung mga pintuan eh. Go ahead po. Yes, Sir Jeff, unang-una yung awareness natin at pag-iingat na rin sa ating sarili, no? Pag nagda-drive tayo ng sasakyan, iwasan natin na nakabukas itong mga pinto. Ang sa atin dito, makita nyo na meron tayong mga pulis na nakalatag dyan. At palagi nating paalala, pag meron kayong nasasaksihan ng mga ganitong insidente, direktan yung report sa ating mga kapulisan. Marami po tayong nakapost ng mga hotline numbers dito sa kahabaan po ng Road 10 kung sino po yung nakakasakop dito. At madalas po namin binabanggit ito, Sir Jeff, na yung mga pulis Maynila ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Yun. Pwede nyo po kaming i-message sa aming mga social media account. Pinopost po namin to pati social media account po natin. Kaya kung may mga video kayo, pwede nyo pong ipadala doon. At kung sakali po naman na makalimutan nyo po ito mga to, meron po tayong emergency number na 911. Tawagan niyo po ito. Yun. At ito pong tawag nyo ay irerekta mismo doon sa pinakamalapit na police station. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Philip Ines, ang pinakamasipag isa sa pinakamasipag na spokesperson po ng PNP. Pero siya ay nasa Manila Police District. Maraming salamat, Major Ines. Mag-iingat po, mag-iingat. Happy weekend. Maraming salamat Sir Jeff sa pagbibigay ng pagkakataon. Muli sa ngalan naming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay. Makakaasa po kayo, may ibayong serbisyo para sa Manileño. Salamat po, sir. Salamat po. Ayun po ay si Police Major Philip Ines, ang spokesperson ng Manila Police District.